Kailangan linisin. Kailangan pong linisin kasi dito nila tinambak yung yung mga gamit. Ito bala kung yung sinasabi ko, nakakapasok po yung araw. So dito tayo, may pasok na. Lalo na yung pag nag-ulan na po ng dire-diretso, yung let's say habagat season na. Okay na, nakaraos na po tayo. Marami din ang namatay. Pero expected ko na yan kasi malalaki na yung isda natin. Lalo na kung wala po itong hangkong. Ay, ayan po, magandang buhay. Grabe mga ka-farmer. Dami na pong nalalaglag. May nakabala akong manok. Oh. Tumitilaok na yan. Ang dami pong nalalaglag na duhat. Duhat. Ayan. So, kailangan na atang i-harvest, pitasin. Marami pa rin naman. Malakas po ang hangin. Ang daming ayan nalalaglag. So, marami pa pong hindi siya sabay-sabay, pero ilang araw lang po yan, mauubos na yan. Dami pa sa taas. Ayan uy, dami pa nga. Dami. Kung hindi pa nabali yung isang malaking sanga, mas marami po tayo ma-harvest. Ayan. So, yung ating nakawala, yung isa manok. Ayan, ginagamot ko ng konti. One eye cold lang naman. So, ayan, ikot-ikot tayo. Si Kongkong lang ang pumasok. Dahil si Rizal, si Junjun at si Nelnel ay hiniram ni Brother Jay Dairit. Isang mabilis ang trabaho lang naman daw. Diyan lang naman sa Magalang. Kaya sabi ko, gusto ninyo? Kasi marami po nanghihiram sa kanila, kaya lang malalayo. Ayaw naman po lumayo ng mga yan. Kaya lang, ito kasi Magalang lang naman. So, kumbaga, malapit lang. Sa mga nagtatanong po sa lamesa, sold na po yung 3. So, abangan nyo na lamang po. Kasi yung isa, ayan gagawan po ng upuan. Ito ganda rin yung upuan. Ayan po, ayan, upuan. Diba? Ganda ng upuan. Ano yung bit-bit ni Kongkong? Ano yung bit-bit mo, Kong? Ha? So, ayan. Baka lagyan na lang natin ng slab na upuan yung ito po kasi yung mga yung mga susunod na gagawin, mas mahaba po siya. Kadikit po siya, one piece, kumbaga parang siya, isang katawan lang nung isang mahaba natin doon. So yun naman ay hindi po siya para sa akin, hindi siya pang dining talaga. Kumbaga pwede siya sa mga tambayan, pwede mong may upuan, parang sa mga bandang lanay lang, ganyan. Yung hindi po siya main na Yari, may kayo na, may space kayo na mahaba na gusto niyo latagan ng lamesa na tambayan po sa hapon, sa gabi, o pang dirty kitchen, mga ganon. Pwede po ito. Di ko pa alam yung sukat niya, medyo makitid ng konti. Kasi yun sabi ko 26 yung isa, ito yung 3, tingnan natin. Yung isa po niyan may nagdagdag kami 10k. May slab na upuan. Maganda po yan. Huwag po kayong mag-alala at yun naman sabi ko nga, hindi tayo papahiya. Actually mura na murang-mura na po ito. Ayan. Ito yung sinasabi ko. Ito 30 po ang niyan, ang lapad nito 30, tapos doon ay mas malapad. Tubig dito po sa kabila. Ayan, so ito mas malapad. Ito talaga pang dining, dalawa. Ito magkano to ata iba din. Basta ito tsaka ito 3, po to, yung kay Nanay Christy magkakatakip lang sila. Halos magkakasing lapad lang po sila.
Tapos ito ay kalapad naman, halos namang na andun pang hindi pa natin nagagawa. So ayan, medyo inulan lang po pero punas lang naman ang katapat niyan. So ito pwede pa pang dining to. Ano bang binebenta nitong mga ito? Bakit naglalako? Ano ba yan? So ayan, mas malapad po, mas mahaba ito. Nasa 8 feet and a half daw ito eh. Ano ba, 8 feet and a half ba? Mas mahaba po ito kasi 240 centimeter na po ito. Tapos mas mahaba pa siya ng more than adangkal siguro. Ayan oh, mas mahaba pa nga doon, nakausli pa. Mas mahaba po ito. Sing hahaba ng mga naan doon. So yan po ang abangan ninyo. Solid po yan, solid talaga. At century old acacia, kaya sulit na sulit. Pang pamana, pang ano na yan, wag lang masusunog. At yan po ay pang ano na, lifetime. Ayan, so abangan nyo na lamang po ano, tayo ay magpapalaot na. Si Kongkong lang ang pumasok. Si Jomar, birthday daw ng biyanan. Tumubo pa oh. Yung mga tapat nito medyo mabongkal. Ito, patanim po ako ng siling tare dito. Yan oh, yung mga natira. Patsamba lang. At least kung ano meron, di ba? So, hindi na tayo magdidilig na mahabang panahon. Tagal-tagal na tayo hindi magdidilig niyan. Na. Puro linis na lang. Ha? Oh, abono. Tsaka yung kambing. Oh, tinira na naman, oh. Isang araw hinabol ko. Umasok doon, umikot dito. Doon lumabas. Na? Oh. Yan, mga sili natin. Oh. Umaganda rin nasa baba. Itong ating mga, yung naan doon medyo naputol talaga po yung mga saging natin, na naputol yung kanilang pag ano ba tawag dito, pag bunga, gawa ng na-disturb natin. Di ba pinagkukuha po natin, marami tayong itinanim dito. So pagdating naman dito, syempre nag-stop din po yung kanyang ano, na-disturb din, kaya medyo natagalan din. Tuloy-tuloy na po sana yan, pero okay lang kasi one step back, di ba? 5 step forward naman tayo mangyayari yan. Ang dami po nating maha-harvest pagka dumating po ang panahon na pwede naman nating ilagay doon. Sigurado ko pag nakita po ng mga customers natin, God willing, na mayroon pa po tayong kainan, ilatag lang natin doon, di ba? Presyong sabihin mo na magkano ba ang bentahan sa palengke. 70 per kilo lang naman ata eh. So yan, sa laki po ng mga bunga ay talagang sasabihin ko sa inyo pag nakita ninyo, can't resist kung makakakita sa ganda po ng saging. Ayan, so checkin natin tong talbos. Kumuha sila nung isang araw dito. Yan, kailangan magdamo-damo dito oh. Wow, ang dami pa pala. Wow, dami pang tirang talbos ng kamote. Napakaganda. Ayan oh. Pero after this, kailangan natin mag-spray ng konti. Medyo may kumakain yata Ayan, so ito ang kailangan kong at gusto kong malinis. Yan, ito po ang gusto kong malinis. At maglalagay tayo dyan ng azolla. So titirahin natin yan, tatanggalin natin yung kangkong, pati yung anong yan, bayanihan, maayos natin. And then lalata tayo ng net, hihila lang po tayo ng net pag ganon, para may shade. Kasi ang azolla, ang requirement na azolla is 25, sa tingin ko para sa akin, 25% sunshine, sunshine lang, yung sunlight.
yan. 25% sunlight lang po ang kailangan niya to 30. Actually yung 50% medyo mainit na po para sa kanya yon. At masustansyang tubig. So yung sustansya naman po ng tubig, bilis lang natin magawa yan. Hakot lang tayo ng mga 4 na sakong Carabao manure, ihalo nyo lang po sa tubig. Yan naman ay enough na. Makikita nyo mabilis pong kumapal in preparation of our chicken farming and duck. So doon po safe na. Mas para sa akin, sa tingin ko mas mababawasan po yung sakit kasi pwede nating itrim pa itong kamatsili para mas makapasok po yung araw dahil alam nyo na yung sakit po yung mga virus, bacteria nag-accumulate yan pagka wala pong dinasisikatan na araw. Ang kinaganda doon, pwede tayong pag maulan ibababa lang natin yung, tingin ko shading net lang, pwede lang mapoprotect lang ng angge, pwede na yun. Pagkagabi at malamig, tag-ulan, pwede mong ibaba. And then pagka maaraw naman po at nakaangat lang para yung nandito yung sunrise sa likod ko. So tamang-tama po maaarawan. So madidisinfect yung ating kulungan. At eventually ito lalagyan natin ng yan dito. Kukulong natin yung ating mga manok. Hopefully maparami po natin at bala ko kasi sabi nila pamimigay mo na naman. Try po nating i-alok muna sa pwede tayong magpakatay ng kasi nga ngayon po talaga we need to kailangan po ng extra income para sa akin, sa aming pamilya at ganoon din po sa pamilya ng aking mga tauhan dahil medyo sabihin mo nang kailangan ko po ng mapagkakakitaan din na mairaos ko po yung mga pasahod nila lalong lalo na po sa weekdays. So ayun, kaya sabi naman nila, di ba, pag parang boxing pagka nasa likod ka na ng corner, binubugbog ka, kailangan mong gumawa ng paraan kung ayaw mong matalo di ba? So susuntok ka at susuntok hanggang sa makatama. Ganoon naman ang buhay. Basta hindi tayo susuko, di ba? So ayun, naisip ko, and then bebenta din tayo ng buhay. Ang bentahan po ngayon, may darating ako kasi iniisip ko tatatlo lang po yung aking hen dyan, parang sayang yung time 500 lang naman po ang isa. So nagdagdag pa ako ng 3 kasi mina-search pa ako, baka pwede pa tayo magdagdag pa ng ilang piraso para pagka nagpa-incubator tayo, mas marami po ang itlog nila na may kasi sabay-sabay 4 months po yung mga yan. Yung darating ko 4 months. Kaya nahanap ko ngayon 4 months old din na hen. So ang bentahan po is nasa 500 na. 650 nga dun sa kabila yung kuha ko nung nakaraan. Sabi ko kung ganun din lang naman ang presyo, di ba? Tryo, minsan binebenta ng, sabihin mo 4 na piraso, benta mo ng 2,000, di ba? So extra income na din po. At the same time, libangan, di ba? So yun ang pinaka-importante. So ayan. Ito yung mga sili ni Kong kailangan ito makultivate para ganyan pang natin para makagalaw yung tapos maganda dito madiligan ng Burmese tea yan. Gano'n naman talaga, wala naman po tayo masyadong gagawin sa tapos yung mga trabaho, puro cleaning and baka maibalik natin yung luto-luto muna para namang gumana ang trabaho nitong mga ito. So ayun, tapos checkin natin yung kulungan ng mga manok. Ayan, isang ikot lang, isang vlog na. Di ko dala yung cellphone. Wala tayong NBA ngayon at waiting na ang New York. Ang galing ng New York Congratulations sa mga Knicks fans dyan. Ang galing ng team ninyo. Mukhang tagilid ang West. Kala ko pa naman
sa pinapakita ng New York ay mukhang may tsansa sila. May tsansa po sila. Yung karamay natin na andyan pa, pero ang kailangan na namin harvestin. Ayan. So ito na yung sinasabi ko. Yeah, gustong gusto ko po sana masimento na ito. Kasi talagang, pero ang kinaganda naman, tingnan nyo, at least bumaba po yung tubig na talagang, tingnan nyo, yun ang kinaganda. So hindi po talaga, kaya sasabihin nyo na, uy, ba't mo kailangan pang isemento? Tingnan nyo naman po, hindi pa po yan tag-ulan. So ayan, at least bumaba po yung, tingnan nyo yung ibinaba. Yun na din, may purpose na din. Yan ang kinaganda ng inulan siya. Talagang bumaba po yung nas napitpit pa. So hanggang dyan lang yung mga sasakyan. Ayan, yan ang inaalala ko. Sa bagay, tag-ulan, hindi naman po ganun ka, lagyan na lang natin ng harang para hindi walang mabalaw. So ayun, eto kailangan linisin. Kailangan pong linisin kasi dito nila tinambak yung yung mga gamit. Ito bala kung yung sinasabi ko, nakakapasok po yung araw. So dito tayo, may brooder, lalagay tayo ng brooder. Dito ko maglalatag tayo ng panggabi. Kasi ang kalaban nyo naman po dyan is lamig sa gabi naman. So marami-rami na po ito. Lalagay tayo ng mga nila. Dito ito, pangit na design ng ganito. Huwag niyo pong gagayahin ito. Matibay pa naman sana. Okay, pwede naman. Ang nagiging problema po natin dito is yung dito sila natutulog, yung ipot. Nadadali yung mga itlog, naiiputan. So hanap tayo ng ibang way para hindi maiputan po yung itlog. So dito may lalagay tayo ng mga ilang anuhan din. Ano ba sa Bicol nito? Tugdunan sa Bicol. Nilang dapuan. Ayan. Tapos ayan, okay na yung net. Natapos ko sa kanila kahapon yan. Ayan, problema dito ang baba. Kaya hindi pa rin. Although soon bubuksan din naman po natin yan. Kaya lang, ito pa sa kailangan nating ayusin, tingnan nyo. Yung tubig na andoon, pag-ulan. Ngayon natin nakikita yung mga mabababang lugar. Which dapat sana ang design pa ganyan. Kaya, sabi ko napakalaki pa pong perang kakainin nito. Project natin na yan. Kung hindi man ibigay, okay lang. O yan, sarado na dito. Nagyan nila ng harang sa bibe. Nandun naman yung pinto. So pwede naman tayong magpa-kabit dito ng lusutan siguro, para kunyari na andito ka, tatawid, mabilis ka makakapasok. So ayan, kailangan nating linisin to. Ito yung sinasabi ko, yan, pinaputol ko na yung langka na wala na, puro sakit na din naman po. Eto, pag di ka nagtino, susunod kita boy. Susunod kita, pero wag naman kasi may may potential. So ito ang sinasabi ko, pwede natin bawasan yan para naman tawag dito, pwede natin bawasan yan, mas makapasok po yung araw. Ayan, ang ganda. So at least nakahanap po ako ng lugar na hindi produktibo, na sana maging productive yung lugar na to, diba? Dinadaan-daanan lang natin to, masukal, madumi, walang tinambak lahat yung mga dito. Ngayon marami-raming manok ang magkakasya dito, at ang kinaganda nga yun, may araw po napapasok talaga siya. So kahit paano na di-disinfect yung lupa, di mag-accumulate yung mga sakit-sakit. Tapos eventually pwede tayo mag-extend dito ng housing pa nila, di ba? Dito pwede tayo mag-extend ng housing, another housing.
Pwede naman natin isakripisyo yung ibang ano yan, may mga langka na naman na tayong so dito pwede tayong pagka nag-success, di ba, pwede tayong magdagdag dito. Parang ito na yung may housing pa tayo dito. Yan, anuhin lang natin to kasi itong Kayumito wag ayo kung isakripisyo yan. Tama lang yan, aangat siya doon. Dito tayo gagawa. So yung mahaba na yan, pag ganon, pwede tayong ano ng ano nila, housing. Kasi ito baka hindi ko nga alam kung matutuloy pa yan o di ba, you never know kung kailan. At kung hindi man, at least magamit natin. Tapos tataniman ko pa ng mga saging yan, mga gilid-gilid na yan, di ba? Tingnan nyo, may mga duckweed na oh. Duckweed mas matibay sa araw compare po sa azolla. Yan yan po ang aking ano dyan, observation sa experience natin. So ayan, napakaganda siguro. Ang daming manok na gumagala dyan, ano? Tapos may mga saging ka ng malalaki na andyan, diba? Dito oh. Ay, napakaganda na siguro. Itong kamatsili babawasan natin. Masyado na din namang ano, bawasan natin yan. Nabulok na yung ano at least may pintuan na to. Ayan. Tunuloy na lang naman natin eh. Dati kasi hindi click yung pagkukulong ko dito ng manok. Natawid pa rin, lumilipad po. Pag ako nagpanet, tataasan pa natin dito, isasagad po natin doon sa may ano ng wire na yun, sa dulo ng poste. Isasagad natin yan, sasagad natin para mataas. Tapos doon, ayan, sagad din, ganon. Nakakulong lang talaga siya. Maganda din naman yan tingnan. Tapos ang kinaganda, yung mga damo, may magkocontrol ng damo. Tapos update tayo sa ano, bago po ipakita yung another batch ng darag natin. So mayroon na tayong almost 3 plus 3, 6 hens. So ayan, update tayo sa fish kill at mukhang ano na po, medyo humupa na. At hopefully tuloy-tuloy na dahil ngayon nag-uulan na po. Hindi na kumbaga, kung magtuloy-tuloy na po yung ulan, okay na yan. Ibig sabihin papasok na, lalo na yung pag nag-ulan na po ng dire-diretso, yung let's say habagat season na, okay na, nakaraos na po tayo. Marami din ang namatay, pero expected ko na yan kasi malalaki na yung isda natin, lalo na kung wala po itong kangkong. Mas mainit ang tubig. So marami po ang namatay, pero marami ang nakasurvive. Kanina may binili akong ayungin kay, nag-order kasi ako ng ayungin kay kay Nanay Conching kasi may susurpresahin ako eh. So sabi ko nga kay Papayam, average size lang yung ayungin na nakuha ni Nanay Conching. Halos kasing lalaki na to ng ayungin natin kako. Kung ganun kabagal lang ayungin, ibig sabihin talagang kaya pala ganun kamahal. Talagang matagal siya lumaki. Pero hopefully ay makapagpalaki din po tayo ng pangarap nating ayungin. Ang kinaganda yung ayungin naman po natin ay parang mas maganda nga puro ayungin na lang alagaan, ano. Matibay, mga ka-farmer, matibay. So kung ayungin and little black tilapia after this, kasi talagang kailangan po natin i-drain na naman. Ito na naman tayo, mag-uumpisa na naman tayo next year pa naman, God willing, dahil yung jaguar kailangan natin mapatay. Kung hindi
puro jaguar din po ang matitira. Ang daming parating na jaguar. So kailangan natin malason yun at makapagpalit ng tubig. Sana may budget tayo next year, kasi may plano po ako isabay na project pagka nagpatuyo po ng pond. May balak akong tatanong ko kay Junjun kung kaya niyang liitan itong loft at yung materyales ilalagay natin dito. Gagawa tayo ng kubo, pero yung loft natin liliit na lang po yan para mas ma-enjoy ko naman at mas makasali tayo, kasi ganito kalaki mas masyado pong maraming kalapate. So minimize tayo ng kalapate, mga ilang breeder lang for enjoyment, tapos yun ang isasali natin, yung mga anak lang na pailan-ilan lang. So less pakain, less liability, tapos yung materials nga na makukuha natin, poste, pwede natin ilagay dito kasi maganda din. Iba pa rin po talaga yung merong nakaganon na kubo ba. Yung mga poste niya magagamit, bakal pa. So titingnan natin kung uobra. Bagay si Junjun, wala namang imposible. Wala pong imposible. So yung bago tayo magtapos, yung ating buti na lang hindi po nagtampo ng konti siguro, medyo ayan ang dahon niya, pero hindi naman siya na talagang natuyo yung dahon So buti na lang. Masyado na kasing din yung bogis. Lalaglagan na yung ating mga duhat. Ayan. Eto, hindi ko mahuli. Bumahin gabi ko na lang hulihin tong rooster. Ayan na, andyan. Lilipat ko na rin naman po sila. Kaya lang, ayun nga, may mga medyo may yung mata, ayun parang medyo magkakasakit ba. Kaya inano ko na lang, pero may gamot naman na po yan, antibiotic na yan, kaya so ito malapit na pong mangitlog itong mga to. 2 months, wala na sigurong 3 months may mangingitlog na dito, kaya gusto ko na rin mailipat sana, diba? Itong mga baby natin ay tingnan natin kung wala nang tubig. So sorry lakas nila sa tubig. Kaya hindi makakain, lakas nila sa tubig. So yan, maraming pong salamat at magandang buhay.